So, eto na nga po mga One Stories ngayong araw na ang simula ng laban ng Team USA. Well, Serbia pa rin naman dito ang kanilang unang makakatapat. Pero this time, with Bogdan Bogdanovic. Kung inyong matatandaan sa nakaraang exhibition game nila, hindi nga ito nakapaglaro. Kaya we can say na pilay nga talaga doon ang Serbia. At mamaya makikita natin ang bakbakan ng apat na NBA player ng Serbia kontra sa loaded na super team ng Team USA na technically merong 12 NBA superstar. Sino nga bang mananaig sa unang laban nila? Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng rason bakit napikon si Shai Gilgeous-Alexander sa kakampi ni Giannis Antetokounmpo. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Unahin natin ngayon mga One Stories ang tunay na rason bakit napikon at nagalit si Shai Gilgeous-Alexander sa kakampi ni Giannis Antetokounmpo. Nakuha nga po ng Canada ang kanilang unang panalo kontra sa Greece ni Giannis. Marami nga po ang nag-e-expect dito na magiging dikit ang kanilang laro. Though nakuha ng Canada ang kalamangan sa buong game, hindi pa rin naman dito nagpabaya si Giannis. Sa katunayan, 34 points pa dito ang ginawa niya, still hindi pa rin sapat para ma-upset nila ang halimaw na kupunan ng Canada. Well, hindi rin naman ito nakapagtataka dahil 10 NBA player lang naman ang naan dito. Halos lahat maaasahan sa depensa, lalo sa scoring kagaya na Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, marami pa. Pero ang pinaka-pinag-uusapan dito, bakit nga ba biglang napiko na lamang si SGA sa huling segundo? Muntikan pa nga pong magkagulo kung hindi lamang naawat agad ni Giannis Antetokounmpo. Well, nangyari nga ito mga One Stories matapos banggain ng player ng Greece na si Giannolis Larinzakis, si Nickeil Alexander-Walker at kitang-kita nga ito sa harap ni Shai Gilgeous-Alexander at dito na nga mismo nagsimula ang muntikang gulo. Uulitin ko lamang, hindi nga po si Giannis dito ang nakainita ni SGA kundi ang kakampi nito. Samantala at tungkol naman mamaya sa laro ng Serbia at ng USA. Well, basically, eto nga mismo ang inaabangan ng maraming mga fans. Ang tanong, kaya nga bang pumalag ng apat na NBA player ng Serbia sa 12 NBA superstar ng Team USA? Well, no question, base sa mga report, magiging dikit nga daw dito ang labanan dahil sa pagbabalik ng isa sa mga key player ng Serbia na si Bogdan Bogdanovic, pero hindi pa rin naman ito rason para masabi natin kaya na nilang manalo sa USA. Magandang laban ito for sure, pero kung pagbabasihan natin ang huling laro nila, nahihirapan nga po ngayon si Nikola Jokic na makapag-penetrate sa ilalim ng basket. Hirap rin naman nga itong makagawa ng ilang mga plays na karaniwan niyang ginagawa sa Denver Nuggets dahil na rin ito sa depensa ng ilang bigs ng USA kagaya na Joel Embiid, Anthony Davis at Bam Adebayo. Though meron pa rin naman ngang laro sa perimeter ang Serbia lalo na sa shooting. Taas nga ng percentage ng mga ito kagaya ni Bogdanovic, Nikola Jovic at ang kanilang gwardya na si Vasilija Micic. Well, pinapangunahan pa rin naman sila ni Nikola Jokic na pinigurado gigil na makabawi sa Team USA matapos ang kanilang pagkatalo. Pero hindi pa rin naman natin maikakaila kung gaano lumakas ang chemistry ngayon ng USA, lalo pat ayon sa balita na magbabalik na rin naman si Kevin Durant. So yun, kung sa papel at talaan liamado ang USA, pero sa bola hindi pa rin naman natin masasabi for sure may bagong plano ang Serbia ngayon. Nga pala mga One Stories, ongoing na nga po ngayon ang pag-uusap ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers para kay Jeremy Grant. Sa ngayon, pinag-uusapan na lamang ang trade package para maging successful ang trade na ito na sesentro kina D'Angelo at kay Jeremy Grant. So, yun lang ang mga One Stories. Thanks for watching.